Sinayawan ng babae ang mister. Nagustuhan naman ito ng mister. Matagal na silang nagmamahalan, pero mapaglaro ang tadhana, may nadaanan silang isang motel. Magkakape lang sana sila, pero nilagyan ng gamot ng lalaki ang kape. Malas nila dahil isang black shop ang napuntahan. Pinapatay nila ang mga turista. Pero di nila alam ito. Iinom na sana sila ng kape. Biglang nagwala ang babaeng pipe. Tinuro niya ang kape. Di pa nila alam ang gagawin. Tinutukan sila ng baril ng mataba. Nilabas din ni Jim ang baril niya. At tinutukan ang mataba. Akala nila magiging madugong labanan. Pero binitawan ng mataba ang baril. Di pa pala siya nakakita ng mga turista na may baril. Nang di na delikado ang mataba, agad nagmaneho si Ana kasama si Matt. Nakaalis na sila nang dumating ang may-ari. Alam niyang nagkaproblema, kaya naman tinawagan niya ang mga tauhan. Busy naman sila sa pagligpit ng pulis. Nang maligpit na ang bangkay nito, sinagot nila ang tawag ng boss. At hinabol ang mag-asawa. Nakita ni Ana sa salamin ang kotse ng pulis. Naisip nilang pwede silang mag-report. Kaya tinihil nila ang kotse. Pero magsisimula pa lang ang malas. Di pa sila nakakapag-isip. Sinakaw ni Lisa si Jim gamit ang scarf. Gustong iligtas ni Ana si Jim. Nahimatay siya dahil sa taser ni Matt. Dinala sila pabalik sa motel. Nilagay si Jim sa isang hukay. Dinala naman si Ana sa basement. Naglalaway ang mataba sa magandang katawan ni Ana, pero wala siyang ginawa, dahil alam niyang para kay boss niya ito. Samantala, hinahalikan ng boss si Lisa dahil sa tagumpay. Nakita naman ito ni Matt. Gusto niya rin kasi si Lisa, pero pinili niya na lang tumahimik. Pumunta si boss sa hukay. Nagising na rin si Jim. Nag-iisip siya paano tumakas, pero di siya papayag na sumama sa kanila. Nang makitang desperado si Jim, natuwa si boss. Bumaba siya at pinuntahan si Ana. Sinabi niya kay Ana kung payag siyang magkaanak. Pangako niyang di niya sasaktan si Jim. Pero di naniwala si Ana. Galit siyang tumanggi, dahil nagmatigas si Ana. Umalis muna si boss. Pag-alis niya, pumunta si Matt sa hukay. Naisip niya na inagaw ng boss ang babaeng mahal. Bigo siya ngayon. Gusto niyang tulungan si Jim makatakas. Pero ayaw niyang magtraidor. Kaya pinili niyang magpakamatay. Naintindihan ni Jim si Matt. Ginamit niya ang katawan ni Matt para makaakyat. Agad niyang hinanap si Ana. May natagpuan namang pako si Ana sa lupa. Tinitigan niya ang matabang kumakain. Saka sumayaw-sayaw. Uminit ang pakiramdam ng mataba. Sa huli di napigilan ang sarili. Binuksan niya ang kulungan. Akala niya nakaswerte siya. Pero tinusok ni Ana ng pako ang mga mata niya. Nang sugatan na ito, kinuha agad ni Ana ang susi. Pero hinayla ang paa niya. Sumigaw na lang siya. Narinig ni Jim kung nasaan siya. Sinipa niya ang pinto. Saka hinampas ng kahoy ang mataba. Hanggang sa hindi na ito humihinga. Dahil natakot, tumawag ang babae sa boss. Alam ng boss na may nangyari. Kaya tumayo siya at lumabas. Nakalabas na nga silang mag-asawa. Saka nagmaneho ng mabilis. Nakita naman ito lahat ng boss. Bumaba siya ng bundok. Saka pumagitna sa daan. Binuksan ang mga kamay. Biglang tumigil ang kotse nila. Hindi na ito umaandar. May kapangyarihan ba ang boss? Nang makitang papalapit na ang boss, niyakap ni Ana si Jim. Baka may kapangyarihan ang pag-ibig. Biglang yumandar ang kotse. Natuwa silang dalawa. Tinapakan nila ang gas para mabundol ang boss. Hindi naman takot ang lalaki. Binuka niya ang mga palad. Para bang pinapatigil niya ang kotse. Pero walang epekto. Siya ay nabangga. Sa wakas nakaligtas nga silang mag-asawa. Nakauwi na rin sila sa bahay nila.